kami sa bahay na to! Mga walang hiya! Halimaw ka! Ang dapat sa'yo pinapatay! Sunugin ang babaeng yan! Oh, Diyos ko! Tingnan ninyo ang mga nakaukit sa pader! Anong ritual ang ginagawa ng babaeng yan? At bakit napakaraming bahid ng dugo rito? Dugo yan ng mga alay. Hindi na dapat pang madagdagan ang mga namamatay sa baryong ito. Kaya kung kailangan isakripisyo natin ang buhay ng babaeng ito, gawin natin. Hayaan nating matupok ng apoy ang katawan ng babaeng ito hanggang sa babo. Nay! Rina, anak! Nay! Ano pong ginagawa nila sa inyo? Idamay na natin ang batang yan. Baka maging katulad pa yan ng halimaw na ito pag nagkataon. Hindi! Magnilo! Ampun lang si Rina. Hindi niya mamamana ang pagiging aswang ni Marisa. Huwag natin siyang idamay. Bata lang siya. Kung ganon, ilabas mo na ang batang yan, Fe. Hindi niya dapat makita ang gagawin natin sa nanay niya. Nay! Nay ko! Tumakbo ka na, Rina! Tumakbo ka na! Hindi ka nila dapat mapatay! Ayoko po! Hindi ko po kayo iwan! Makinig ka, Rina. Hindi tao ang babaeng yan. Hindi ka na dapat na maawa sa kanya. Halika na. Mga hangal! Kahit patayin niyo ako ngayon, sisiguraduhin kong babalikan kayo ng kaluluwa ko! Babalikan ko kayo sa pamamagitan ng batang yan! Good day to you, Miss Ligaya. And also sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Aswang Confession YouTube channel. Please call me Andy. Hindi ko po totoong pangalan. 27 years old at isang dentista na nagmamay-ari ng sarili kong clinic sa isang lugar dito sa Maynila. Avid listener niyo kasi ang isa sa mga staff ko at siyang nag-introduce sa akin ng programa niyong to. Anak ako ng isang doktor na itago na lang din po sana ninyo sa pangalang Rina. Bata pa lang ako, inamin na ni Mama sa akin ang lihim ng pamilya namin. At yun, ang gusto ko po sanang i-confess sa inyo ngayon. Rina! Finally, you're here! Ang akala ko hindi ka natutuloy. Nung isang linggo ka pa namin hinihintay, alam mo ba yun? I'm sorry, tita. Medyo na-busy kasi ako eh. Kaya na-late ako ng uwi. But I made it on time naman, di ba? Ang mahalaga, nandito na ako. Ikaw naman kasi. Ang tagal mo kami hindi binisita dito. Kaya akala ko hindi mo rin ako sisiputin. Na hindi ka rin kasi nagpasabi ngayong ka pala darating. Eh di sana ipinasundo kita kay Mang Wally. Hindi ka na sana nag-commute pa. Matitiis ba naman kita, tita? Tsaka ako mismo nag-volunteer na tumulong sa'yo sa project na to, di ba? Kaya don't worry. Ako magli-lead ng medical mission na to para sa mga liblib na baryo dito sa lugar natin. Kaya wag na kayo magtampo, okay? Isa pa, I really wanted to surprise you. Kaya hindi na rin ako nagpasabi. Ay, ano pa nga ba? O syali ka na sa loob. Tamang-tama ang dating mo. Nagpahanda ako kay Manang Fe ng pananghalian. Yung paborito mo, dilagang baboy. Sabi ko na nga ba't masisira na naman ang diet ko sa pag-uwi kong to eh. Hayaan mo na anak. Mag-diet ka na lang ulit pagbalik mo ng Maynila. Oh, bakit panay ang linga mo dyan sa paligid? Is there something wrong? Nothing, tita. Hindi lang ako komportable. Hanggang ngayon, iba pa rin ang paraan ng pagtitig sa akin ng mga tao dito sa atin. Anak ko anak, huwag mo gano'ng intindihin ng mga kapitbahay ko, ha? Hindi lang sila sanay na may magandang dalagang bumibisita dito. Alam mo na, bilang mayor, medyo mahigpit palagi yung security ko rito. Kaya siguro nagtataka sila. Kung sa bagay nga, tara na nga po. Nagugutom na rin ako eh. It was year 1990 kung hindi ako nagkakamali. Bumalik sa lugar nila ang Mama Rina ko. Nang hilingin sa kanya ng matalik na kaibigan ng foster mom niyang si Tita Helen, na pamunuan ni Mama ang proyekto nitong medical mission para sa mga liblib na baryo sa kanilang bayan.
Hindi ko nasasabihin ang pangalan ng eksaktong lugar, but it was somewhere in Negros Occidental. Kung saan nung mga panahong yun, si Tita Helen ang tumatayong mayora. Malaki ang utang na loob ni Mama Rina kay Tita Helen dahil ito ang nagpaaral sa kanya mula nang mawala ang foster mom niya. Kaya naman pinagbigyan niya ito. Kahit na ang totoo, nagdadalawang isip siyang umuwi noon dahil sa mga hindi magandang karanasan niya noon sa bayang yon. Hindi niya akalaing sa pag-uwi niya palang iyon ay mabubuksan ulit ang tungkol sa isang malagim na kababalaghang nangyari. Tagal na panahon na ang nakalipas. Ano ba to? Hanggang dito ba naman sa palengke? Kung makatitig sa akin ng mga taong to, akala mo, nakakita sila ng multo? Ay, nasa na kaya si Manang Fe? Hindi ko na malayang napahiwalay na pala ako sa... Naku, sorry. Teka. Rina? Ikaw ba yan? Daniel? Rina, ikaw nga. Grabe! Long time no see. Halos hindi raw makapagsalita si Mama Rina nung makita niya kung sino ang nakabungguan niya ng umagang yun habang naglalakad siya sa gitna ng mataong palengke. Nakilala niya agad kung sino ito. Walang iba kundi si Daniel, ang lalaking matagal na niyang hinahangaan. Simula nung siya ay teenager pa lang. Pero siya rin ang unang lalaking nanakit sa kanya ng sobra. Kailan ka pa umuwi, Rina? Alam mo, matagal na kitang hinihintay na bumalik dito sa atin eh. Rina, pwede bang... Pasensya ka na, Daniel. Nagmamadali kasi ako eh. Inahanap ko si Manang Fe. Kailangan na kasi naming umuwi. Teka, Rina, galit ka pa rin ba sa akin? Ano ka ba, Daniel? Matagal na yon. Huwag mo nang intindihin yon. Sige na, kailangan ko na talagang umalis. Eksaktong pagtalikod ni Mama Rina para maiwasan ang kababatang si Daniel. Nakita niyang naglalakad na papalapit sa kanya si Manang Fe. Dala ang mga pinamiling nito. Agad niyang tinakbo ang pwesto ng mayordoma ni Tita Helen at inakay para makalayo na agad sila sa lalaki. Nabili niyo na ho ba lahat ng kailangan, Manang Fe? Ay, hindi pa, senyorita. Pero, ilan lang naman ang kailangan kong bilhin dito sa listahan. Gusto niyo po bang hintayin na lang ako sa sasakyan? Para kasing balisang-balisa ka dyan eh. Kasi ho, Manang. Kanina ko pa ho kasi napapansing panayang sulyap sa akin ng mga tao rito sa palengke. Hindi ho ako komportable. Ay, kung sa bagay, 10 taon ka rin kasing nawala rito sa atin. Hindi ka na siguro sanay. Pero kahit naman noon, ganyan na sila sa'yo, hindi ba? Hanggang ngayon ho ba? Salot pa rin ang tingin nila sa akin. Alam niyo, Manang, hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganyan ang trato sa akin ng mga tao rito. Ano bang nagawa kong masama sa kanila? Simula pagkabata ko. Para na akong salot kung ituring nila. Huwag mo silang masyadong intindihin, iha. Wala namang alam ang mga taong yan. Dapat kasi hindi ka na sumama sa akin dito sa palengke. Bisita ka ni Mayora, kaya dapat hinayaan mo na sa akin ang trabahong to. Hindi na sumagot pa si Mama Rina noon kay Manang Fe. Dumiretso na lang siya pabalik sa sasakyan. Doon na lang niya hihintay matapos ito sa pamimili para makauwi na sila. Napapabuntong hininga siyang pumasok ng sasakyan kung saan inabutan niyang naghihintay din sa kanila ang driver na si Mang Wally. Panay ang sulyap nito sa kanya sa rear view mirror pero hindi naman ito nagsalita. Ang paraan ng pagtitig ni Mang Wally, kagaya rin ng paraan ng pagtitig sa kanya ng mga tao sa palengke kanina. Hanggang ng mga sandaling yun, wala pa rin ka-ideya-ideya si Mama Rina.
kung bakit ganun ang trato sa kanya ng mga tao sa kanila. Ang alam niya lang, para sa mga ito, salot siya. Gaya ng bansag nila sa kanya simula pa noon. Rina, iha. Bukas ang pito nitong kwarto kaya pumasok na ako. Kayo ho pala, tita. Nag-aayos na ho ako ng mga gamit para sa medical mission bukas. May kailangan po ba kayo o may gusto kayong ibilin? Actually, I want to ask you something. Ano po yun, tita? Itong medical mission, nag-volunteer kang ili dito, di ba? Dahil gusto mo bumalik sa baryo kung saan kayo nakatira ng inay mo noon. Ano binabalak mo, iha? Hindi agad nakasagot si Mama Rina sa tanong na yon ni Tita Helen sa kanya. Napatitig lang siya noon sa hawak na balabal na pagmamay-ari pa ng pumanaw niyang inay. Taong umampun sa kanya noon. Yun lang ang nag-iisang gamit na naiwan sa kanya ng kanyang foster mom. Kaya naman kahit saan siya magpunta, talagang dala-dala niya yun. Ang nakapagtataka lang ng mga sandaling yun, medyo nagulat si Mama Rina. Nang para bang may kakaibang nangyayari doon sa hawak niyang balabal. Sa paningin niya kasi, bigla niyang nakita na parang napuno iyon. Kulay pulang mantsa. Dugo! Ang daming dugo! Rina, iha, anong nangyari sa'yo? Anong dugo ang sinasabi mo? Para po kasing... Tinitigan ulit ni Mama Rina ang balabal na ihagis niya bigla sa sahig. Malinis na ulit itong tingnan. Wala na itong kahit anong bahid ng pulang mantsa. Di gaya ng nakita niya kanina. Dahil doon napasabunot tuloy siya bigla sa sarili. Pakiramdam niya parang nawala siya sa katinuan sa loob ng ilang saglit. Lalo na at habang nakatitig siya sa balabal na yon, bago niya pa makita ang bahid ng dugo. Para bang may mga mumunting alaalang nanunumbalik sa isip niya. Pero hindi gaanong malinaw. Basta ang nakikita niya, may isang lugar na nasusunog. May sumisigaw na boses ng babae. May batang umiiyak, pero hindi niya alam kung ano at para saan ang alaalang yon. Iha, kung makakapagbigay lang ng stress sa iyong pagbalik mo sa baryong yon, ang mabuti pa huwag ka nang tumuloy. Isa pa, mas mabuti pa siguro kung sunugin mo na lang tong balabal na to. Para wala na nagpapaalala pa sa iyo ng pinagdaanan nyo ng inay mo noon. I'm worried about you. Kahit si Manang Fe, kinausap ako na baka pwedeng huwag na raw kitang payagang mag-lead ditong program. Tita, pasensya na po. Sa tingin ko, pagod lang ako. Hindi pa siguro ako nakakabawi sa pagod at puyat dahil sa naging biyahe ko mula Maynila, pauwi rito. Pero tutuloy po ako bukas. Nag-promise ako sa inyo, di ba? Ayos lang po ako. Hindi nyo kailangan mag-alala sa akin. Sigurado ka pa talaga dyan, Iha? Opo, tita. O siya, iiwan na ulit kita rito. Tapusin mo na yung ginagawa mo at matulog ka na, okay? If you need anything, nasa kwarto lang ako. Good night, Iha. Good night, tita. Itinago ni Mama Rina sa likuran niya ang balabal. Habang iningitian ang papalayong si Tita Helen. Iba talaga ang pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Noon pa man, bago pa siya umalis sa lugar na yun, malaki na ang hinala niya na may hindi tamang nangyari nung mawala ang kanyang inay. Batang-bata pa si Mama Rina noon. Kaya hindi niya maalala ang lahat ng mga nangyari. Ang meron lang siya ay mga pieces of memories na paminsan-minsan ay bigla na lang niya naaalala. Gaya ng nangyari kanina. Kaya nga gusto niyang mag-imbestiga. Iyon ang dahilan. Kaya nag-volunteer siya sa medical mission na yun. Gusto niyang humanap ng ebidensyang sasagot sa lahat ng tanong na matagal na ring naglalaro sa kanyang isip.
Mula sa bahay ni Tita Helen, bumiyahe sina Mama Rina papunta sa pinakaliblib na bahagi ng bayan, kung saan dating nakatira ang kanyang foster mom. Malubak ang daan. Ilang ulit pang tumigil ang jeep na sinasakyan nila dahil medyo may pagkamatarik ang daan papunta doon. Habang lumalalim ang kanilang binabaybay, mas lalo ring lumalalim ang nararamdamang kaba ni Mama Rina. Hindi lang dahil sa pagbabalik niya sa baryong minsan niyang tinirhan, kundi dahil na rin sa lalaking nasa tabi niya ng mga sandaling yon. Si Daniel, na hindi niya inaasahang isa rin pala sa mga tauhan ni Tita Helen na nakatoka sa programang ito. Senyorita, ayos ka lang ba? Manang Fe. Ayos lang naman ho ako. Kanina ko pa kasi napapansin parang balisa ka. Hayaan mo't malapit naman na tayo. Siguro bago dumilim, makakarating na tayo sa wakas doon sa pupuntahan natin. Magsabi ka kung gusto mo nang bumalik tayo, ha? Naku, okay lang po ako, Manang Fe. Malapit naman lang po tayo, di ba? Mabuti naman po kung gano'n. Ay, kung bakit ba naman kasi sumama-sama pa tong ulupong na to eh. Ha? May sinasabi ka ba, Rina? Wala naman. Mukhang naiinip ka na yata, Rina. Ayaan mo. Kaya nga ng sinabi ni Manang Fe. Malapit na tayo. Konting tiis na lang. Kung inaantok ka naman, dito. Pwede kang humilig muna dito sa braso ko. Ano? Naku, hindi na. Salamat na lang. Hindi naman ako inaantok. Hindi raw napigilang mapangiwi ni Mama Rina ng mga sandaling yun dahil sa alok sa kanya ni Daniel. Tinapik-tapik pa raw nito ang matipuno nitong braso bilang indikasyon na pwede niyang gawing unan yun. Kung noon sigurong teenager pa siya ay matutuwa at kikiligin siya sa ginawang iyon ni Daniel. Pero hindi na ngayon. Umarap siya kay Ate Jonah. Isa rin sa mga kasama nila sa medical mission na yun. Ate Jonah, lipat nga ako dyan sa tabi mo. Masyado kasing mahangin dito sa pwesto ko eh. Uy, grabe ka naman, doktora. Mukhang nagpapakyut lang naman sa'yo si Daniel. Bakit naman sinungitan mo? Ang lakas naman ng loob niyang magpakyut, ate. Samantalang noon, ay, wag na nga nating pag-usapan. Ikaw naman, sinimulan mo ni. Ituloy mo ng kwento. Ano ba kasi nangyari sa inyo nitong si Daniel? Di ba magka-schoolmates kayo noon? Balita ko, siya nga raw yung ultimate crush mo at pinormahan ka raw niya dati. Biktima ko ng bullying nun, ate. Magkasama kami ng lalaki niya nang minsang tambangan ako ng mga schoolmate naming babae. Para lang pagtripan ako. Wala akong choice kundi lumaban. Nagkapisikalan kami. At akong nanalo. To cut the story short, umuwi ang mga kaaway ko na duguan ng mga muka. Dahil pinagkakalmot ko sila. Oh, tapos? Nagsumbong sila sa mga magulang nila, ate. Hanggang sa nalaman ko na lang, ako nang usap-usapan sa bayan. Salot daw ako. Manang-mana raw ako sa nanay ko. Ang paratang nila sa akin, pareho raw kaming halimaw. Ano namang kinalaman ni Daniel doon? Hindi siya nagsalita, ate. Hindi niya man lang sinubukang explain sa mga tao kung ano yung totoong nangyari nung araw na yon. Nanahimik siya at nilayuan ako. Kita raw ni Mama Rina na biglang nagsalubong ang kilay ni Daniel. Bumagsak din sa mukha nito ang matinding guilt dahil sa ikinuwento niyang nakaraan nilang dalawa. Iyon din kasi yung time na nag-decide si Mama Rina na hilingin kay Tita Helen na sa Maynila na lang siya nito pag-aralin. Na agad naman itong pinagbigyan. Nandito na tayo. Mabuti talaga at hindi tayo inabot ng dilim sa daan. Okay, team. Halina kayo. Bumaba na tayo para makapagpahinga. Doktora, baba na po kayo. Okay. Ako na ho magbibitbit ng mga gamit ninyo. Salamat, Kuya Joey.
Iniabot na ni Mama Rina ang gamit niya sa driver ng kanilang team. Pagkatapos ay bumaba na siya ng sasakyan. Sinalubong naman sila kaagad ng isang matanda na mukhang siyang namamahala sa maliit at liblib na baryong yun. Magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Nilo. Ako ang namumuno sa munting baryo namin ito. Kayo ba yung mga taong ipinadala ni Mayor para sa medical mission dito sa baryo namin? Magandang hapon din po. Oo, kami nga yun. Ako nga po pala si Dr. Rina. Ako pong namumuno sa medical mission na ito. Reyna? Parang pamilyar ang pangalan mo iya. Oh, kasi Manong, taga rito ho ang inay ko. Dito niya ho ako pinalaki. Malamang, kilala niyo ho siya. Siya ho si... Ikaw ang ampun ni Marisa. Oh, bakit ho parang nagulat kayo, Manong? Wala. Kung ano ba ang pakay ninyo dito sa baryo namin. Kung maaari sana, tapusin ninyo agad. At nang makaalis na kayo rito. Matagal na kaming nananahimik nito. Kaya huwag sanang magulo pa ito ulit. Oh, ano pong ibig niyong... Marco, ihatid mo na ang grupo nila sa tutuluyan nila. Sobrang nagtaka raw si Mama Rina nang talikuran siya ni Mang Nilo. Bago pa man niya matanong kung ano ba ang gusto nilang ipahiwatig, aminado siyang medyo na-offend siya sa paraan nito ng pakikipag-usap sa kanya dahil para itong biglang nagalit. Lumapit sa kanila ang lalaking tinawag nitong Marco. Unang tingin pa lang ni Mama Rina dito, halata na agad na may hindi normal dito dahil sa paraan nito ng pagkilos. Pagpasensyahan mo na yun si Mang Nilo, Doktora. Asungit talagang matandang yan eh. Irritable rin. Aburidong-aburido na siguro sa pag-aalaga niyang anak niyang si Marco. Mentally disabled kasi siya eh. Pero mabait at maaasahan naman sa kabila ng kalagayan niya. Ganun ba, ate? Ay, kawawa naman silang mag-ama. Magandang hapon po. Ako po si Marco. Samahan ko po kayo sa bahay ninyo. Salamat sa iyo, Marco. Ako nga pala si Dr. Rina. Ang ganda mo po, Doktora. Halikan sa bahay ninyo. Bahay namin? Opo, doon ka nakatira dati. Ha? Saan? Nako, Doktora, sumunod na lang tayo kay Marco. Baka naman naglolo ko lang siya. Pagpasensyahan mo na. Oo nga, sige. Nagtaka raw si Mama Rina noon sa sinabi ni Marco. Pero dahil nagmamadali na ang iba nilang kasama, pinili na lang daw niyang huwag yung intindihin. Dinala sila ni Marco sa isang bahay na bagamat halatang luma na, mukhang pakikinabangan pa naman. Iyon lang din daw kasi ang nag-iisang bakanting pwede nilang tuluyan sa baryo. Up and down yun at halos gawa ang kabuuan sa matitibay na kahoy. Ang ipinagtataka lang daw ni Mama Rina noon, unang kita pa lang niya sa bahay, pakiramdam niya ay pamilyar na ito agad sa kanya. Pasok na po kayo dito. Salamat, Marco. Halika kayo mga kasama. Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin. Oh, Rina, bakit parang natutulala ka dyan? Tara na sa loob. Ha? Oo, sige. Pagpasok pa lang daw ni Mama Rina noon sa loob ng bahay. Kakaiba na agad ang naramdaman niya. Hindi niya ma-explain pero para daw biglang nangapal ang ulo niya. Tapos parang kinaligkik din ng lamig ang buo niyang katawan. Mabigat din ang dibdib niya. Parang gusto niya nga raw maiyak. Pero hindi niya naman daw alam kung bakit. Saan dito ang banyo, Marco? Pwedeng pakituro mo sa akin? Doon po. Ayos ka lang ba, Doktora? Gusto mo bang samahan kita? Parang namumutla ka Ay, eh. naku, hindi na. Ayos lang naman ako. Napagod lang siguro ako sa biyahe. Ganun ba?
O siya, sige. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka, doktora, ha? Naglakad na si Mama Rina papunta doon sa direksyong itinuro ni Marco sa kanya. Ramdam niyang sinundan siya ng tingin ng mga kasama niya, kabilang na si Daniel. Pero hindi na niya yon pinansin pa. Ano ba tong kwartong to? Ang dilim naman. Hindi yata ito yung Teka. Saan papunta tong kwartong to? Bakit may hagdanan pababa? Tsaka, bakit ang baho? Parang amoy bulok? Sobrang nagtataka raw noon si Mama Rina nang madiskubre niya kung anong meron doon sa unang silid na nabuksan niya habang hinahanap niya ang banyo. Iba ang naging kalabog ng dibdib niya noon, Miss Ligaya. Parang araw may bumubulong sa kanya ng mga sandaling yun, natahaki ng pababang hagdang iyon. Nakalaunan ay ginawa niya naman. Dahan-dahan siyang lumapit sa dingding sa pinakadulo ng kwartong yon, kung saan may makipot na daang tila pasilyo na para bang tinatagusan ng liwanag ng buwan na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Aray! Ano ba yan? Dami pa nakakalat na tabla dito. Isod tuloy ako. Agad siyang lumuhod at tinanggal ang mga nakakalat na tabla sa sahig. Doon, tumambad sa kanya ang mga tablang may nakaukit na mga simbolong hindi niya maintindihan. Ganon din ang guhit na talagang nakapagpatayo sa lahat ng kanyang mga balahibo. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Naaalala ko na kung bakit pamilyar sa akin ang bahay na to. Itong bahay na... Oh, God. Rina, halika na. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Iwan mo na siya. Ang inay ko po, Mang Nilo. Ang inay ko. Hayaan mo na. Ang salot na yan, Iha. Halika na. Hindi ka dapat lumapit sa kanya, Rina. Aswang siya. Aswang ang babaeng umampon sa'yo. Gusto ka lang diyang kainin. Kaya ka niya kinukop. Biglang napahawak si Mama Rina sa ulo niya. Nang manumbalik sa kanyang alaala ang maiksing bahaging iyon ng kanyang kabataan. Lalong bumigat ang dibdib niya. Hanggang sa pakiramdam niya hindi na siya makahinga. Kaya nagdesisyon siyang magtatakbo pabalik sa salas kung nasaan ang mga kasama niya. Hingal na hingal siya at naghahalong pawis at luha sa kanyang muka. Pero nakaramdam siya ng kaunting ginhawa nang agad siyang lapitan ng mga kasama. Rina? Teka, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Oh, Diyos ko, doktora, putlang-putla ka. Joey, kumuha ka ng tubig, bilis. Oo. Eto na. Nasaan si Marco? Umuwi na, doktora. Baka raw kasi mapagalitan siya ng itay niya eh. Eto na yung tubig. Teka, maupo ka nga muna dito sa silya, doktora. Inumin mo rin tong tubig ko. Salamat. Ano bang nangyari, Rina? Sumama ba ang pakiramdam mo? Magsabi ka na't nag-aalala na ako sa'yo. Kitang-kita raw ni Doktora ang pag-aalala ni Daniel habang nagtatanong ito sa kanya. Pero pinili niyang hindi na lang yun pansinin. Pagkus ay hinarap niya ang kasamang si Ate Jonah at ito ang una niyang kinausap. Natatandaan ko na.
Natatandaan ko ng bahay na to. Anong nangyayari dito? Manang Fe, saan ho kayo nang galing? Si Rina ho kasi, bigla na lang lumabas na umiiyak. At hingal na hingal galing banyo. Hindi ako sa banyo nang galing. May nabuksan akong pintuan. May nakita akong silid sa ilalim ng bahay na to. May mga nakaukit sa pader. Mga simbolong hindi ko maintindihan. At mga guhit na parang isinulat gamit ang dugo. Ano? Doktora, ano bang sinasabi mo? Naghahalusinate ka ba? Baka naman masyado ka lang pagod sa biyahe. Hindi, Ate Jonah. Hindi ako nag-hallucinate. Ang bahay na to, natatandaan ko na kung bakit pamilyar ito sa akin. Dahil pagmamay-ari to ng taong umampun sa akin noon. Dito sa bahay na to. Dito namatay ang foster mom ko. Ate Jonah, hindi ko lang matandaan kung bakit. Pero... Oh, Diyos ko naman, doktora. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Huwag mo naman kaming takutin, no? Hindi kita tinatakot, Ate Jonah. Naalala ko nung gabing namatay ang inay ko. Nakita ko nakatali siya sa silid na yon. Nahihirapan siya habang napapaligiran siya ng apoy. Iyak ako ng iyak noon. Tapos... Sinasabi ko na nga ba at hindi magandang ideya na bumalik ka rito, senyorita. Sa tindi ng traumang inabot mo sa baryong ito nung bata ka pa, malamang kung ano-anong ilusyon ang binuo ng utak mo tungkol sa kabataan mo. Ako ang nagdala sa iyo kay Mayora nang mamatay ang inay mo noon dahil sa sakit sa puso. Imposible ang sinasabi mo. Pero Manang Fe, malinaw ang natatandaan ko. Nandun pa nga ho si Mang Nilo. Pumunta kayo sa ilalim. Makikita nyo napakaraming mga nakaukit na simbolo sa pader at mga tabla na akalat doon. May mga bahay din ng dugo sa paligid. Magpahinga ka na lang muna, senyorita. Ang mabuti pa, Daniel, ihatid mo na siya sa kwarto niya. Mukhang nananaginip ng gising ang doktora. Hindi na nakapagsalita pa si Mama Rina nang makita niya ang talim sa titig ni Manang Fe ng mga sandaling iyon. Nakakatakot ang titig nito. Parang nagbabanta. Noon niya palang nakitang nagkaganon si Manang Fe. Kaya parang bigla siyang napipi. Doon pa lang, alam niyang may itinatago na sa kanyang matanda. Sumunod na lang siya nang akayin siya ni Daniel papunta sa isa sa mga silid ng bahay na yon. Sa dati niyang kwarto. Kahit na naiinis siyang ito pa ang inutusan ni Manang Fe na maghatid sa kanya. Halika na sa loob, Rina. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Salamat nila. Kaya ko ng sarili ko. Sandali lang, Rina. Hindi kita pwedeng iwan dito nang ganyan ang itsura mo. Umiiyak ka pa rin. Nanginginig ka. Tapos namumutla ka pa. Please. Pakinggan mo naman ako kahit ngayon lang. Bakit? Dahil gusto mong maging maayos ang konsensya mo? Dahil gusto mong mapatawad kita? Para gumaan ang loob mo? Ganun ba? Hindi. Rina, hindi yan. Gusto lang kitang tulungan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, Daniel. Ang mabuti pa, iwanan mo na ako. Magpapahinga na ako. Alam kong wala akong karapatan na humarap sa'yo ngayon na parang walang nangyari. Pero, kailangan mo lang kasama ngayon, Rina. Alam kong noon pa man, malaking pasakit na sa'yong tungkol sa alaala mo sa baryong to. Lalo na sa nakaraan mo rito. Kaya hayaan mo akong samahan ka. Hindi nga kita kailangan sabi eh. Rina, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa sinasabi mo kanina. Natigilan si Mama Rina sa sinabing yun ni Daniel. Napatitig siya sa mukha nito. Binabasa niya kung inuutulang ba siya ni Daniel o ano. Bakit ka ba talaga nandito, Daniel? Bakit ka sumama sa programang to? Dahil gusto kitang makita. Dahil gusto kong makabawi. Ang marinig ko mula kay Tita Helen na ikaw ang mangunguna sa mission na to. Hindi na ako nagdalawang isip na sumama. Hindi kita kailangan. Rina, gusto ko ring alamin kung bakit gano'n na lang ang tingin sa'yo ng mga tao simula pa noon. Gusto kitang tulungan. Kaya hayaan mo na akong bumawi. Alam kong may kakaiba sa naging pagkamatay ng inay mo.
Alam kong nagsisinungaling si Manang Fe. Rina, kakampi mo ako. Simula nung umalis ka, sinubukan ko nang alamin ang mga sagot sa misteryong pagkamatay niya. Pero wala akong nahalungkat. Wala kasing gustong magsalita kaya wala akong nalamang kahit ano. Baka sakaling ngayon meron na. Masyado nang huli, Daniel. Hindi na ako yung Rina na kilala mo noon. Pinagsarahan na raw ni Mama Rina ng pintuan si Daniel bago pa ito nakasagot sa kanya. Sumalampak na siya ng kama pagkatapos at natulog dahil sa sobrang pagod. Hindi lang ng pisikal niyang katawan, kundi pati ng kanyang isip. Maaga pa raw kinabukasan nang magising si Mama Rina sa ingay na tila ba nanggagaling sa mga nag-uusap na tao sa labas. Hindi agad siya bumangon, bagkus ay nakinig muna siya sa usapan. Nang marinig niya bigla na nabanggit ang pangalan niya. Sinasabi ko na nga ba at ganito ang magyayari sa atin? Dahil sa pagbabalik ng babaeng yan. Sigurado akong kagagawa na naman to ng kampon ng demonyo. Tatay, hindi po. Mabait po si Doktora eh. Mabait? Huwag ka ngang magpauto. Siya ay pinapakita ng babaeng yon. Malinaw ang sinabi sa atin ni Marisa noon. Babalikan niya tayo sa pamamagitan ng ampun niyang yan. Pag-unos dili ka muna, Mang Nilo. Baka naman walang kinalaman si Rina dito. Huwag tayong magbintang kaagad. Sino naman ang gusto mong sisihin ko? Ha, Pe? Yang babaeng yan lang ang pwedeng pagpasahan ng halimaw na yon ng pagiging aswang niya. Bumalik lang siya dito. Nagkaganito na ulit dito sa baryo natin. Nakalimutan mo na ba kung anong dinanas natin noon sa kamay ng impaktang yon? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa anak mo? Dahil sa narinig ng mga usapang yon, lumabas na si Mama Rina sa kwarto niya. Inabutan niya sina Ate Jonah, Daniel at Joey na nasa salas at nakikinig din sa usapan sa labas. Anong nangyayari dito, Ate Jonah? Diyos ko, Doktora. Hindi nga ako makapaniwala sa sinasabi nila. Pinagbibintangan kanilang may kinalaman sa nangyaring pagpatay daw kagabi sa mga alaga nilang baboy at kalabaw. Pagising kasi namin kaninang umaga, tumambad dito sa harap ng pintuan natin yung mga patay na hayop, nawakwak ang mga tiyan at halos tuyo na ang dugo. Ano? Bakit ako? Hindi ko rin alam. Feeling ko naman, hindi mo kayang gawin yun, no? Ang laki kaya ng kalabaw, parang hindi naman kayang patumbahin yun ng isang pitit na babaeng kagaya mo. Maliban na lang kung totoong sinasabi nilang aswang ka nga. Gaya ng babaeng umampon sa'yo. Anong sinasabi mo, Joey? Rina, alam na namin kung bakit gano'n na lang kung ituring kang salot ng mga tao sa lugar na to. At gano'n din sa lugar natin. Narinig namin pinag-uusapan ni Mang Nilo at Manang Fe ang tungkol doon kanina. Bakit daw? Ano ba talagang nangyayari dito? Rina, ang nanay mong si Marisa, isa siyang aswang na nakisamang mamuhay nun sa baryong to kasama ng mga tao. Noong una, walang nakakaalam tungkol sa tunay niyang pagkatao. Hanggang sa unti-unting nagsunod-sunod ang kaso ng mga nawawalang bata sa lugar na to. Biglang kumalabog ang dibdib ni Mama Rina nang magsimulang ikwento sa kanya ni Daniel ang nalaman. Ganun pa man, ay sinubukan niya pa ring palakasin ang loob at ihanda ang sarili sa anumang sasabihin nito. Ang inay mo may kagagawa ng mga yon, Rina. Nambibiktima siya ng mga bata na dinadala niya sa basement ng bahay na to para ialay sa demonyo ang mga dugo para panatilihin ang pagiging bata ng kanyang itsura. Ang laman at ang mga organs naman ng mga batang yon ang siyang kinakain niya bilang pantawid gutom. Nabunyag lang ang lihim ng inay mo nung minsang papasukin mo si Marco dito sa loob ng bahay niyo para makipaglaro sa'yo. Bata ka pa nun,
Pero si Marco ay may edad na. Kahit na may kapansanan siya. Kaya nakapagsumbong siya sa malagim na ginagawa ng inay mo sa loob ng bahay na to. Oh, God. Hindi. Hindi totoo to, Daniel. Hindi. Yun ang sabi ng mga taga rito sa baryong Torina. Ang sabi pa nila, para matapos ng kasamaan ng inay mo, nagdesisyon silang itali siya sa basement at sunugin hanggang sa maabo. Pero sa galit nito, nag-iwan ito ng sumpa na nagsasabing babalikan daw niya ang mga taga rito sa pamamagitan mo. Diyos ko naman, Daniel. Naniniwala talaga kayo sa sinasabi ng mga taga rito? Para namang alamat lang yun eh. Ako, naniniwala ako. Nabaling ang atensyon nilang lahat nang magsalita ang driver nilang si Joey. Seryoso ang mukha nito. Buhat pa lang nang dumating tayo rito kahapon. Wala nang tigil sa pagkulo itong hinturang palagi kong baon. Isa itong uri ng langis na kumukulo bilang indikasyon na may aswang sa paligid ko. Saan mo naman nakuha yan? Albularyo ang lolo ko, Ate Jonah. Marami akong alam tungkol sa mga ganitong bagay. Pero imposibleng ako ang pumatay sa mga hayop. Natulog na ako kagabi pagkatapos akong ihatid ni Daniel sa kwarto. Pero hindi na ituloy ni Mama Rina ang sinasabi niya. Dahil biglang itinaas ni Joey ang isang pamilyar na balabal na ngayon ay basang-basa sa kulay pulang matsa. Para daw binuhusan ng malamig na tubig noon si Mama Rina. Natatandaan niya kasing yakap-yakap niya pa ang balabal na yon nang matulog siya kagabi. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang gamit mong balabal kahapon, di ba, Doktora? Nakita ko ito kanina. Doon sa tapat ng pituan ng kwarto mo. Puno ng dugo. Nilalango pa nga eh. Diyos ko, hindi ko alam kung paano napunta yan doon. Hindi ko alam. Sigurado ka ba, Doktora? Eh bakit pati yung suot mong damit? May bahay din ng dugo. Doon nanlaki ang mata niya. Nakita niya kasing totoo nga ang sinasabi ni Joey. May bahid ng dugo ang damit niya. Hindi niya alam kung paano yun nangyari. Wala siyang natatandaan. Nagtatakbo si Mama Rina pabalik sa loob ng kwarto niya. Inilak niya ang sarili doon at maghapong nag-iiyak. Pakiramdam niya nangyayari ulit ang gaya ng dati. Napagtulungan na naman siya. Kahit siya nagtataka rin sa sarili niya kung bakit pakiramdam niya ay hindi siya nakakaramdam ng gutom nun. Sa katunayan, para daw siyang busog ng araw na yon. Kaya sa likod ng isip niya ay takot na takot siyang baka nga may katotohanan ang hinala sa kanya ng mga tao. Bakit? Bakit may dugong balabal na yon? Ako bang may gawa nun? Hindi pwede. Ayoko matulad sa inay. Ayoko. Diyos ko, ano to? Bakit nagkakaganitong balat ko? Ano to? Salamat! At nagbalik ka, mahal kong ampon. Sa wakas ay makakaganti rin ako sa mga taong lumapastangan sa akin noon. Hindi. Huwag mong gawin to, Nay. Huwag. Ayoko maging halipla! Rina? Si Daniel to. Hindi ka ba palalabas yan? Dinalhan kita ng pagkain, oh. Kanina pa wala si Mang Nilo. Madilim na sa labas. Kaya nagdesisyon silang magsipasok na sa kanya-kanya nilang bahay. Alam ko, Daniel. Alam kong wala sila sa paligid. Dahil hindi ko na naaamoy ang mga dugo nila. Ano? Anong sinasabi mo, Rina? Buksan mo nga itong pinto. Doon na bumuhos ng todo ang iyak ni Mama Rina. Kanina pa niya gustong itanggi sa sarili ang mga nararamdamang kakaiba. Buhat ng pumatak ang dilim. Pero hindi na niya kaya.
Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay. Na noon ay meron ng maiitim at mahabang kuko. Naririnig din niya ang sariling kalam ng kanyang sikmura na tila ba unti-unting bumabaliw sa kanya ng mga oras na yun. Dahil doon nakumpirma niya, mukhang may katotohanan nga ang bintang sa kanya ni Mang Nilo. Rina? Rina, anong... Pare! Isarado mo ulit ang pinto, bilis! Ha? Oo! Dali-daling hinila ulit ni Daniel ang pinto. Nang makita ang itsura ni Mama Rina, mahaba ang pangil, matutulis ang kuko, mabalahibo ang braso, at nakalawit ang nangahaba ring dila ni Mama Rina. Nang pagbuksan niya ng pinto si Daniel, wala na raw noon sa sarili niya si Mama. Basta ang alam niya lang, gutom na siya. Oh, Diyos ko! Alagalang impacta si Doktora! Ate Jonah, ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Alam kong hindi gusto ni Rina to. Pero ano magagawa mo, Daniel? Aswang si Rina, gaya ng umampun sa kanya. Hindi sila magkadugo. Hindi pwedeng mamanan ni Rina ang anumang dugo o lahing nananalaytay kay Aling Marisa. Hindi ba, Joey? Hindi nagmana o nahawa si Doktora sa aswang na umampun sa kanya. Sinasapian siya ng kaluluwa nito na matagal nang nakulong sa bahay na to. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi lahat. Niyanggaw lang ng kaluluwa si Rina, pare. May pag-asa bang magamot natin si Rina? Anong dapat nating gawin? Sobrang taranta ng tatlong kasama ni Mama Rina sa medical mission na yon. Halos hindi sila makapag-focus sa pag-uusap nila dahil narinig pa rin nila ang malalakas na hiyaw at pagbawala niya sa loob ng kwarto. Siyang pasok naman ni Manang Fe, Mang Nilo, Marco at ilan pang mga taga-baryo sa bahay at iyon ang inabutang eksena. Anong nangyayari dito? Nagpupulong kami sa kabilang bahay nang marinig namin ang mga kalabugan at hiyawan dito. Manang Fe! Manang, si Doktora po nayanggaw! Kumikilos na naman ang demonyo. Marco anak, kumuha ka ng gas at posporo sa bahay. Bilisan mo. Kailangan gawin ulit natin ang ginawa natin noon para mabuksa ang aswang na yan. Manang-mana siya sa ina niyang salot. Hindi ho totoo yan, Mang Nilo. Hindi ho salot si Rina. Dahil hindi ho siya nahawakan o nagmana sa inay niya. Sinasapian lang ho siya ng kaluluwa ni Aling Marisa. Dahil nakulong sa bahay na to ang kaluluwa niya mula nung patayin niyo siya rito. Tama hong sinasabi ni Daniel, Mang Nilo. Kapag sinunog ninyo si Doktora, gaya ng ginawa niyo noon sa inay niya, wala na ho kayong pinagkaiba sa aswang. Mamamatay tao na rin ho kayo. May naisip na ba kayo para puksain ang aswang sa katawan ni Doktora? Wala pa ho, pero... Kung gano'n, ipapahamak nyo lang kaming mga taga rito dahil sa pagpigil ninyo sa akin. Kung gusto ninyo akong ipakulong pagkatapos kong patayin ang aswang na yan, bahala kayo. Mas maigi ng isakripisyo ang buhay ng isa para sa mas nakararami. Kaya tumubli kayo dyan at dadan ako. Hindi! Hindi ako papayag na patayin niyo si Rina. Wala siyang kasalanan. Bigla na lang nagtatakbo si Daniel papunta sa kwarto kung saan daw naroon noon si Mama Rina. Pumasok ito sa loob at muling isinara ang pinto na kahit anong gawing pagpukpok at pagkalampag ni Mang Nilo at ng iba pang tao sa labas noon ay hindi nasisira. Siguro dahil takot din silang tuluyang pasukin ang kwartong yun kung saan nagtatago ang aswang. Rina, ako to, si Daniel. Alam kong naririnig mo ako. Hindi na si Rina ang may-ari ng katawang to! Hindi! Rina, lumabang ka! Ariin mo ang sarili mong katawan! Huwag mong hayaang manipulahin ka ng halimaw na yan! Hangal! Inampon at inalagaan ko ang batang ito noon dahil kailangan ko siya para hindi ako mawala ng koneksyon sa mundong ito kapag nawala ako.
Katawan niyang gagamitin ko para mabuhay ako ng mas matagal! Kaya akin to! Akin! Bigla na lang dinamba ni Mama Rina si Daniel. Tumulo pa sa mukha ng lalaki ang malapot na laway galing sa bibig ni Mama Rina. Na nung mga sandaling yun ay talagang hindi niya mapigilang hindi matakam. Aware siya sa nangyayari ng mga sandaling yun. Pero wala siyang kontrol sa sarili niya. Natatalo siya ng matinding kalam ng sikmura niya at sa mga bulong na rumirindi sa likod ng utot niya. Rina, laban! Huwag mong patunayan ang sinasabi nila! Hindi ka salot! Hindi ka kagaya ni Marisa! Diyos ko, Daniel! Nahiwa ka ng kuko niya! Baka mamaya, mahawa ka na rin ang pagiging aswang sa kanya! Diyos ko! Hindi, Ate Jonah. Hindi nakakahawa ang aswang na yan sa ganyang paraan. Maliban na lang kung nananalaytay sa ugat mo ang dugo niya. Anong ibig mo sabihin, Joey? Hindi totoong ampun si Dr. Rina? Kaya nagawa siyang hawaan ng inay niya? Hindi rin. Kung anak ni Marisa si Doktora, sana noon pa lang. Nagpakita na siya ng mga senyales. Mukhang bata pa lang siya. Inorasyonan na ng aswang ang katawan niya para magawa siyang pasukin ni Marisa kapag nga dumating ang araw na may makapatay sa kanya. Napakasama mo talagang halimaw ka! Humahalakhak ng malakas ang aswang na nasa loob ng katawan ni Mama Rina ng mga sandaling yon. Pagkatapos bago pa nila ito mapigilan, bigla na lang itong kumaripas ng takbo palabas na sa sobrang bilis ay ni wala man lang isa sa kanila ang nagawa nitong pigilan. Rina! Rina, saan ka pupunta? Huwag mo siyang susundan. Hindi mo ba narinig kung gaano nakalakas ang kalam ng sikmura niya? Mapapahama ka lang! Bakit? Saan bang punta niya? Alam mo ba, pare? Sigurado nga hanap na ng pagkain ng aswang. Magsisimula na naman siyang mambiktima. Magnilo, ang mga bata, kailangang mabantayan ng maiging mga bata. Sandali't lalabas ako. Kailangan masigurado nating wala ng batang pag-alagala sa labas. Hindi ko akalaing mangyayari ulit ito sa baryo natin. Ang buong akala ko, nang sunugin natin si Marisa noon, tapos na rin ang kalbaryo natin. Sana pala ay dinamay na lang natin si Senyorita. Sana isinama na natin siya sa pagsunog kay Marisa noon. Huwag niyong sabihin yan, Manang. Hindi naman masama si Rina eh. Hindi niya ginusto ito. Pero dahil sa kanya, nabuhay ulit ang halimaw na minsan ang kumambala sa tahimik na buhay namin dito. Hindi na dapat siya bumalik sa lugar na ito. Sana pala tinutulan ko na lang ang programang ito ni Mayora. Halatang nasabi lang ni Manang Fe ang mga bagay na yon dahil sa matinding emosyong nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Takot, trauma, hinagpis. Dahil sa nangyari sa kanila ilang taon na rin ang nakakalipas. Nadulot ng halimaw na si Marisa. Ayon daw sa kwento ni Manang Fe, naging malaking dagok talaga sa kanila ang pambibiktima ni Marisa noon. Dahil maraming bata ang nawala. Maraming magulang ang naghinagpis. Dahil sa nangyari sa kani-kaniyang nilang mga anak. Kabilang na ang mga anak ni Manang Fe. Nahirap pa man din daw niyang ipinagbuntis noon. Samantala, si Mama Rina daw ng mga sandaling yun sa kakahuyan tumakbo. Pilit niya pa rin pinaglalabanan ng aswang na kumokontrol sa kanya noon. Napakatindi ng kalam ng sikmura niya. Kahit ang ibang senses niya, pakiramdam niya ay lumakas dahil nagagawa niyang maamoy na meron daw bagong panganak na sanggol sa di kalayuan. Hindi ako halimaw. Hindi ako kagaya mo, inay. Hindi ako gaya mo. Anong sinasabi mo, Rina? Alam kong naaamoy mong masarap na butahin yon sa paligid. Paano mo nasasabing hindi ka kagaya ko? Pareho na tayo ngayon! Huwag mong diktahan ang katawan ko. Ayoko na. Itigil mo na to, Nay. Hindi mo mapipigilan ang kalam ng sikmura mo, Rina!
Hindi mo mapipigilan ang pagiging yanggaw! Bigla na lang daw napalingon ng marahas si Mama Rina noon sa di kalayuan. Nang may marinig siyang kahol ng aso. Nasipat niya agad yung itim na alaga ng isa sa mga residente ng baryo. At doon ay kumalam na naman na matindi ang sikmura niya. Bigla siyang tumakbo. Dinambahan niya yung aso at dinig na dinig niya ang pag-iyak nito. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Sorry. Sorry talaga. Rina! Daniel, anong ginagawa mo rito? Huwag kang lalapit. Huwag mo akong tingnan. Anong ginagawa mo? Bakit duguan niyang bibig mo? Diyos ko, Rina! Lamang loob ba ng aso yung hawak mo? Hindi ko na kaya, Daniel. Gutom na ako. Patawarin niyo ako. Bitiwan mo yan! Hindi mo kailangan gawin to! Rina, hindi ka halimaw! Labanan mo! Huwag mo sabi akong lapitan, Daniel! Naaamoy kong dugo mo. Naririnig ko ng malinaw ang paghinga mo, ang pagtibok ng puso mo. Natatakam ako. Hindi ako sigurado kung hanggang kailan ko makokontrol ito, Daniel, kaya umalis ka na! Rina, kaya mo yan! Nakakausap mo pa ako ng matino! Ibig sabihin, may kontrol ka pa sa sarili mo! Hindi alam ni Mama Rina ng mga sandaling yun kung bakit. Pero bigla na lang bumaba ang tingin niya sa kamay ni Daniel. Na ngayon niya lang napansin na may daladala palang itak. Bakit ka nandito, Daniel? Papatayin mo ba ako? Hindi! Hindi, Rina! Sinundan kita dahil gusto kitang tulungan. Dinala ko lang to dahil ayaw akong paalisin ni Namang Nilo hanggat hindi ko to tinatanggap. May orasyon ng itak na yan, Daniel. Sigurado akong kapag lumapat yan sa balat ng isang aswang, lalo na ng isang nayanggaw na katulad ko, matinding pinsalang matatamo ko. Hindi ko gagamitin to laban sa'yo, Rina. Paniwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Pero ako, Daniel, hindi ko kayang siguraduhin sa'yong hindi kita masasaktan. Kaya ang mabuti pag gamitin mo ang itak na yan, Daniel. Tapusin mo ng paghihirap kong to. Iligtas mo ko. Ayokong pumatay at mas lalong ayokong kumain ng tao. Rina, hindi ka aswang. Sinasapian ka lang ng kaluluwa ng halimaw na umampun sa'yo. May pag-asa pang makawala ka sa kanya. Hahanap tayo ng paraan. Wala nang paraan. Daniel, habang tumatagal, lalo lang tumitindi ang kalam ng sikmura ko. Lalo lang akong natatakam sa buhay na tao. Lalo na sa bagong panganak na sanggol na malapit lang dito sa kakahuyan. Kanina ko pinipigilan na matinding takam ko sa kanya, Daniel. Kaya kung talagang gusto mong bumawi, kung talagang gusto mo akong tulungan, Rina, patayin mo na ako, Daniel. Patayin mo na ako para mawala ng salot dito. Rina, wag mong sabihin yan. Hindi ko kayang gawin sa'yo yan. Maawa ka sa akin, Daniel. Buong buhay ko salot ang tingin sa akin ng mga tao. Dahil sa taong umampun sa akin. Ayoko magkatotoong bintang nilang yun. Ayoko patunayan na isa nga akong halimaw na dapat layuan. Ayoko. Huwag mo kaya ang mangyari yun, Daniel. Kaya patayin mo na ako. Kita sa mukha ni Daniel ang pagkalito. Nagtatalo ang kalooban niya kung susundin niya ba ang hiling ni Mama Rina o kung susundin niya ang konsensya niya. Naaawa siya kay Mama Rina. Pero tama rin ito. Mas maraming mapapahamak kapag hindi siya gumawa ng paraan. Lumingon siya sa paligid. Hinanap niya ang mga kasama nila. Hindi na siya sinundan pa ng mga ito dahil na rin siguro sa takot. Daniel, nagugutom pa rin ako. Naubos ko na lahat ng lamang loob ng asong ito.
Pero hindi pa rin naiibsan ang gutom ko. Gusto kong kainin ng sanggol sa malapit. Pigilan mo ako, Daniel, habang nakokontrol ko pa ang sarili ko. Diyos ko! Diyos ko, Rina! Patawarin mo ako! Walang iya ka! Walang iya ka ang mukha ko! Hindi pa sapat yun, Daniel. Sa leeg mo ako puntiryain. Yan ang kahinaan ko. Yan ang kahinaan ng inay. Mamamatay ka kapag ginawa ko yun, Rina! Mas maganda nga kung ganon. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Gawin mo na. Isang wasiwas para ang ginawa ni Daniel noon at sa pagkakataong ito, tinamaan nga ang leeg ni Mama Rina. Damang-dama niya raw ang matinding sakit na dulot noon, pati na rin ang malakas na pagsirat ng dugo. Pero kasunod noon ay ang matinding pakiramdam na para bang may gustong kumuwala mula sa katawan niya. Hindi mo ako magagawang patayin! Hindi pwede mangyari to sa akin! Hindi! Rina! Anong nangyayari sa'yo? Daniel! Ang aswang! Lumalabas sa katawan ko ang aswang! Diyos ko! Rina! Ano yung isinusuka mo? Ang itim! Hindi na raw alam ni Mama Rina ang nangyayari ng mga sandaling yon. Basta ang natatandaan niya lang, bigla na lang gumaan ang pakiramdam niya. Matapos niyang magsuka ng napakaitim na likido. Parang biglang may nawala sa loob ng katawan niya. Pero hinang-hina na siya. Dahil sa dami ng mga dugong nawala sa kanya. Buti na lang at nakatulong ang paglalagay ni Daniel ng sarili nitong damit na pang itaas para pigilan ang pagsirit ng dugo niya. Rina! Dadalhin ka namin sa ospital! Hindi na. Baka bumalik pa sa katawan ko ang aswang. Kapag nabuhay pa ako, hayaan mo na ako, Daniel. Doktora! Daniel! Ay, Diyos ko, anong nangyari? Ikaw bang may gawa niyan, Daniel? Napatay mo na ba ang aswang? Hindi. Bigla na lang nagsuka ng kulay itim si Rina. Pagkatapos ko siyang tagayin sa leeg. Umalis ang limaw sa katawan niya. Dahil kapag namatay si Rina na nasa loob siya, mamamatay na rin siya. Sigurado akong pag-alagala lang sa paligid ng aswang na yon. Wala na akong pakialam sa aswang na yon. Kailangan nating madala si Rina sa ospital. Joey! Ihanda mo ang jeep! Bilis! Oo! Hindi na raw alam ni Mama Rina kung ano ang mga sumunod na nangyari pagkatapos noon. Basta nang magising siya, nasa ospital na siya. May benda ang mukha niya pati ang leeg. Binabantayan siya ni na Mayora, Daniel at Ate Jonah. Oh, thank God, Rina. Gising ka na. Oh, Diyos ko, Rina. Ang buong akala namin hindi ka na magigising. 3 araw ka ng tulog. Anong nangyari? Bakit dinala niyo pa ako sa ospital? Paano Ano ka ba, Rina? Huwag mo munang intindihin ang tungkol doon. Hindi ka pa nga nakakabawi sa nangyari sa'yo eh. Oo nga naman, Rina. Alam mo ba, halos mamatay na itong si Daniel sa pag-aalala sa iyo. Tapos puro aswang pa rin yung bukang bibig mo. Hindi na raw nakasagot pa si Mama Rina. Nagkatitigan na lang daw sila ni Daniel at on cue nagpaalam agad sina Ate Jonah at Tita Helen na lalabas ng kwarto para makapag-usap sila nito. Nagulat pa raw si Mama Rina nang hawakan ni Daniel ang kamay niya. Nag-alala ako ng gusto sa'yo, Rina. Akala ko talagang napatay kita eh. Ano ka ba, Daniel? Ako may gustong gawin mo yon. Wala kang kasalanan. Huwag mo na ulit hihilingin sa akin gawin yun. Rina, ayoko na. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Pasensya ka na, Daniel. Hindi ko gustong pilitin kang gawin ang isang bagay na ayaw mo.
Pero talagang yun na lang ang nakita kong paraan para makawala ako sa sitwasyong yon. Ayoko maging halimaw, Daniel. Tumahimik na si Daniel. Kinuha na lang nito ang kamay ni Mama Rina. Tapos hinalikan yon. Ngumiti lang naman si Mama Rina. Yung mga taga-baryo, Daniel, kumusta sila? May balita ka ba? Baka ginagambala pa rin sila ng aswang. Hindi. Nagpunta ako dun kahapon, Rina. Inabutan ko si Mang Nilo na nag-uusap-usap. Kasama ng iba pa nilang mga kabaryo. Ang sabi niya sa akin, patay na raw ang aswang. Hinding-hindi na raw ito makakabalik pa ulit. Ha? Paano? Matapos ka naming dalhin sa ospital. Isa raw sa mga alaga nilang kalabaw doon ang bigla na lang nagwala. Para daw itong nababaliw. Naglalaway ng gusto. Tapos bigla raw itong sumugod dun sa isa sa mga bahay na malapit sa kakahuyan. Kung saan may bagong panganak na sanggol. Ano? Oo, Rina. Pilit pa nga raw pinapasok ng kalabaw yung bahay na nangahaba pa ang dila. Kaya doon napagdanto ni Mang Nilo na sa kalabaw sumapi ang kaluluwa ni Marisa. Matapos siyang kumawala sa katawan mo. Dahil doon, pinagtulong-tulungan nilang patayin ang kalabaw. Buti walang nangyaring masama sa kanila. Hindi nagawang kontrolin ni Marisa ng maayos ang katawan ng kalabaw. Dahil wala itong orasyon. Di gaya ng ginawa sa'yo. Na bata pa lang ay tinamnan niya ng dasal para magamit niya ang katawan mo. Dahil doon kaya nagawang patayin ni Mang Nilo ang kalabaw. Pero paano kung sumapi lang ulit ang kaluluwa niya sa iba, Daniel? Paano kung balikan niya ako? Huwag kang mag-alala. Si Joey ang nagsabi na hindi na raw magagawa pa ulit ni Marisa yon. Napaghandaan niya ang pagpatay sa kanya ni Mang Nilo noon. Kaya niya nagawang manatili pa rin sa mundo. Kahit kaluluwa na lang siya. Pero hindi na ganoon ang kaso ngayon. Dahil nabigla siya nang hindi niya magawang kontrolin ang katawang sinapian niya. Wala sa plano na magagawa mo siyang labanan, Rina. Nakahinga ng maluwag si Mama Rina sa narinig. Napaiyak na lang daw siya. Dahil sa wakas, pwede na niyang maisarado ang parting ito ng kanyang nakaraan. Sa wakas, nabigyan din ng sagot ang lahat ng katanungang matagal nang bumabagabag sa kanya. Simula pa lang nung bata siya. Doktora Ganda. Marco, kumusta ka? Ayos lang po, Doktora. Masaya. Bumalik ka, ha? Dito ka na ulit titira. Maglalaro na ulit tayo, Doktora Ganda. Sorry, Marco, pero hindi eh. Rina, anong ibig sabihin mo, iha? Manang Fe, bumalik lang po ako dito para ituloy yung naudlot na medical mission namin ni Tita Helen. Alam ko po na kailangan talaga ninyo dito sa baryo ang programang ito. Kaya eto, bumalik po ako. Pagkatapos nito, anong balak mong gawin? Babalik na po ako sa Maynila, Manang Fe. Uuwi ka pa ba ulit dito sa probinsya natin? Sa totoo lang, Manang Fe, hindi ko po alam eh. Gusto ko na po kasi tuluyang kalimutan ng lahat tungkol sa nakaraan ko rito. Kaya baka mas makabuti sa akin kung hindi na lang ako babalik dito. Siguro nga, yun ang mas nararapat. Huwag kang mag-alala, Rina. Makakalimutan mo rin ang lahat. Kung saan ka magiging masaya, doon ka magpunta. Susundan na lang kita. Anong sinasabi mo dyan, Daniel? Rina, hayaan mo sana akong ligawan ko ulit. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dahil hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko nung mga bata pa tayo. Pero malayo ang Maynila, Daniel. Malalayo ka sa pamilya mo. May nakuha na akong trabaho doon. Pwede naman akong umuwi-uwi na lang dito. Sa totoo lang, kung hindi ka bumalik dito para sa medical mission na to ni Mayora, balak na talaga kitang sundan sa Maynila eh. Pero, Daniel, Please, Rina. Huling tsansa na to.
Pagbigyan mo lang ako. Pangako, hindi ko na to sasayangin. Sus, doktora, huwag ka nang magpakipot ano. Halata naman sa mukha mo na gusto mo pa rin si Daniel. Magpaligaw ka na. Hindi na tayo pabataan, no? Isa man lang sa atin, magka-boyfriend na. Ay, nako. Oo nga naman, Rina. Huwag kang gumaya dito kay Ate Jonah. Masyado kasing suplada yan eh, kaya wala pa ring nobyo hanggang ngayon. Kapal ang mukha mo. May gana ka pang mang-alas ka. Tinulungan na nga kitang porma nitong si doktora. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan na kayo, che! Ikaw naman kasi, ginalit mo pa. Nagbibiro lang naman ako eh. Ay, halika na nga. Magtrabaho na tayo. Bumalik si Mama Rina sa baryo. Matapos siyang makarecover. Naisip niya raw kasi na para makalimutan at makamove on na siya ng tuluyan, kailangan niyang harapin ulit ang takot na natitira sa dibdib niya. Itinuloy nila ang medical mission sa loob ng 1 linggo. Nag-iwan sila ng mga gamot, vitamins at kung ano-ano pang goods na makakatulong sa mga taga-baryo na sa kabutihang palad ay naging successful naman sa pagkakataong iyon. Pagkatapos noon, gaya ng plano niya, bumalik na nga siya sa Maynila. Sinamahan siya ni Tita Helen para hindi naman siya mag-isa sa biyahe. Oh, bakit nagulat kang makita ako? Sabi ko naman sa'yo, susundan kita, diba? Seryoso ka pala. Oo naman. Eto nga oh, may dala ako. Flowers and chocolates. At marami pang iba. Isang linggo pagkatapos lumuwas ni Mama Rina pabalik ng Maynila. Sinundan nga siya ni Daniel. Gulat na gulat pa siya noon dahil ang akala niya ay niloloko lang siya nito. Saan ko pwedeng ilagay itong flowers? May vase doon sa kusina. Ako nang kukuha. Iha, napaka-persistent naman talaga niya maliligaw mo, ano? Sinundan ka pa talaga hanggang dito. I-give up ang karir sa atin, masunod lang ang puso. Sarap talaga maging bata. Tita naman, ang aasar pa eh. Hindi ako nang aasar, Iha. All I'm saying is, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon si Daniel? Mukha naman seryoso sa'yo yung tao. Kasi tita, natatakot ako eh. Paano kung isang araw, bigla na lang niyang maisip na ayaw niya pala sa akin. Dahil nga may background ako ng pagiging aswang. Alam mo, Iha, hindi ganon ang nakikita ko kay Daniel. Huwag ka matakot na sumubok. At least, wala kang regrets, di ba? Huwag mong hayaang ikulong ka ng nakaraan mo. Kailangan mong mag-move forward. Sa madaling kwento, sa huli po ay nagkatuluyan nga sina Mama Rina at ang aking Papa Daniel. Pero hindi pa doon nagtapos ang pagsubok sa kanilang dalawa. Sa ilang taon ng kanilang pagsasama, sinubukan nilang magkaanak. Pero talagang hindi mabuntis-buntis si Mama Rina. Siya ang may diferensya. Ang sabi ng doktor, hindi na raw talaga sila magkakaanak. Pero hindi sumuko si Mama Rina. Sumubok pa rin sila ng paulit-ulit hanggang sa ipinagbuntis na nga niya ako. Sa totoo lang po, isa akong menopause baby. O gaya nga ng bansag sa akin ng parents ko, ako ang kanilang miracle child. Kaya nga ingat na ingat sila sa akin kahit na medyo may edad na sila nung ipinanganak ako. Miss Ligaya, hindi na ulit bumalik si Mama Rina sa probinsya pagkatapos niyang umuwi ng Maynila. Si Papa lang po lagi ang umuwi noon at nagbabakasyon. O di kaya ang mga kamag-anak namin ang dumadalaw sa amin sa bahay. Hanggang nung mawala na ang Papa ko. Not until last year po, na magkasakit ng malubha ang mama ko. Dahil na rin po sa mga komplikasyong dala ng katandaan. Nagulat ako nang hilingin niya sa akin na iuwi ko raw siya ng Negros. Na agad ko namang sinunod. Nang hindi nagtatanong pa sa kanya. Doon niya ikinuwento sa akin ang tungkol dito. Wala po kong kaalam-alam
na yun pala ang huling beses na makakakwentuhan ko si Mama Rina. Dahil pagkatapos nun, iniwan niya na ako. Ganun pa man, sana nagustuhan po ninyo itong kwentong ibinahagi ko sa inyo. Na although alam kong mahirap paniwalaan, medyo malayo sa katotohanan, naglalaman pa rin ito ng misteryo ng nakaraan ng pamilya namin. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at ganun din sa channel ng Aswang Confession. Muli ay ako nga po pala si Andy. Hanggang dito na lang po. And may the good God bless us all.